Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Friday ulit. And then last day of the month pala natin, July 31, 2026. At kung maalala nyo, August na pala. So Ghost Month yung pupuntahan natin. Next month, ako, napagandaan ba natin yung papalapit na Ghost Month. Anyway, yung mga majority naman ng mga gumagalaw, rather hindi gumagalaw na stocks natin is matagal na. So ngayon, ang pattern ng market natin ngayong Friday, kung nakita mo siya, is puro mining stocks. So grabe ang sipa ng mga mining stocks natin. Kung nakabitaw ka na last time, ayan. So ito, bumabawi na ulit sila. Okay? So maganda pa rin yung galaw ng US market kagabi. Malakas yung bounce nila. Nag-sell off sila ng ilang araw tapos nakabawi din siya. And then ngayon, yung futures ng US market natin, okay din siya, di ba? So medyo malakas yung nakikita natin. So bullish karamihan doon sa overseas. European stocks, maganda yung galaw. Tapos yung Asia markets, majority din sa kanila is okay din po yung galawan as of today. Pero sa cryptocurrencies, medyo si Bitcoin. So medyo mahina yung galaw niya, nasa 63K yung kanyang price action as of now. Okay? So dito sa Philippine markets, mga mining stocks nga po yung gumalaw. Nanguna sa lista natin si Lipanto. So nagkap siya ng 12.64%. Ayan. So walang nag-aakala na bigla siyang sisipa ng ganito. Meron siyang MOA na sinasabi, memorandum agreement dun sa parang isang area kung saan siya nagmimina. So yun yung parang naging catalyst niya na pinopost sa invested graphs. Yan. So BSE, ayan, finally nabuhay din. 8.11%. Meron siyang 8.3K net foreign sell. Felix Mining, ayan, sunod-sunod yung galaw. 7.74%. Meron siyang 16.8 million net foreign buy. Tapos si RAC, nag-up siya ng 7.54%. Meron siya 1 million net foreign buy. Ayan, first time di ulit natin makita to. And then si Converge nag-up ng 6.1%. O, di ba napaganda na matanggal sa blue chip. So negative 5.7 million net foreign sell. At saka si Atlas Mining, ayan, mining ulit, 5.51%. Ito pala yung yung nag-breakout na dire-diretso pa rin. 10.84 million net foreign buy. Okay? So yung index natin nag-drop ng 1.1%. So 6,236.44 and then lumabas din yung mga nakita natin na hindi natin makita kung saan banda pero ayan, umalis din yung foreigners na pumasok sa atin from the last 2 days. Ayan. So net foreign sale ng 1.05 billion. Ayan, lumabas din pala siya. Okay, so yun po yung mga pag-uusapan natin. Disclaimer ulit sa mga bago sa channel natin. As usual, yung review is for education purposes nga lang po yan. So huwag mong gagawin ito as reason para mag-buy, mag-hold, or mag-sell ng stocks kasi may risk po na involved sa market. As usual, due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin kasi nga may risk na involved dito sa markets po natin. Okay? So double check mo lagi kung ano yung binibili mo. And then, ayan, na-late tayo dito. As usual, please don't forget to subscribe din dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews or kung gusto mo join ka dito sa trading groups natin. So sa mga viewers, maraming salamat or, sa mga nag-review ng reviews natin. Company reviews, check mo na lang o weekends na naman. Aral ulit tayo, profit or loss, sample trades, mga basic indicators, technical analysis, fundamentals yung mga risk management and basic learnings dito sa PSE market natin. And then sa crypto, follow mo lang ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to para sa mga crypto related vlogs, tapos sa social media, Facebook account na Palabi Trader para updated ka sa mga posts or dito sa Facebook page. Tapos sa Twitter, meron din tayo mga kwento dito na na post kahit pa paano. Kaya lang si wala na namang summary si Refresh ko lang
wala na namang summary si Philippine Stock Exchange. Nangyari dito sa ano natin. Uh, PSE, hindi na siya po-post ng summary. So basahin ko na lang po kung ano yung mga nakalagay dito na updated na balita. Tapos, okay, si Lipanto, ito yung balita na sinasabi ko kanina. Subsidiary Far Southeast Gold Resource execute MOU with indigenous people of Daman Kayan Ancestral Domain. Ayan. So yan po yung nakita ko na nagpasipa ng kanyang price action. Double Dragon, joint venture between billionaire Injap Sia and Tony Tan. Cactiong approved the creation of Singapore Special Purpose Vehicle to launch 300 million Singapore Real Estate Investment Trust on the Singapore Exchange. Ayan. So, puro international si Double Dragon natin. Okay? So, Meralco first half core income is forecast. RCB earnings drop 52%. Laki naman yan. And then, East West Banking net income of 3.4 billion. Yung first half, talagang bagsak na tayo, no? Hindi naman ganun kalala nung alas 12, no? Negative 0.09 lang, no? Ayun, no? Pero mining talaga yung ano, pinakamalakas yung ano, yung sipa, umaga pa lang. Okay? Ayala Land, Philippine winners at 2026 Human Capital Awards. Meralco exploring operational measures to lower electricity prices as the government moves forward with plans to reform system laws. US-Iran conflict opens new front. So ongoing pa rin yung strike nyo, pero yung US market nila parang hindi na masyadong pinapansin. Tapos pag core first half profit dives 85%. Ayan. So umina kasi C+. And then MVP EDC could be a good addition to Meralco but says no talks with Lopez. Okay? Tapos ito yung kahapon. Kahapon ba to? July 31. Ito yung bago eh. July 30 to eh. Okay, gera pa rin naman sa Middle East. Okay, US GDP, umakyat sila. Tapos si DNL may mga insider buying. And then ICT secured 25-year extension of concession to operate in the Manila ICT Terminal. Tapos malakas yung galaw na US market. Hindi na rin tayo sumasabay sa ano eh. Malakas na sipa ng US market. And then si Aboitiz posted a 40% increase in second quarter net income. Ito pa yung nagpasipa sa kanya nung Wednesday yata yun. Biglang sumipa si Aboitiz Equity Venture. Okay? So ito yung mga balita sa market natin. Patalastas ulit yung Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel naman natin. Okay? So, double check mo na lang po yan. Okay? Next, punta tayo sa PSE market. Yan, nawawala ako. Okay. So, ito na yung worry natin, no? Ghost month. Yan. Ingat tayo sa ghost month. May mga mahabang holidays, especially sa first week o second week ng August, no? May long holidays na naman tayo para doon sa August holidays natin. Ayan. So 6,000, ayan, nagpakita na ng negative sentiment yung RSI natin. 6,200 ulit, 6,236, 0.44, negative 1.1%. And then 1.05 billion net foreign sales. So lumabas na nga din yung sinasabi natin na nakikita natin na hindi natin mahanap ng mga foreigners dito sa market. And medyo bad sign na lower high, lower RSI tapos medyo bearish din yung MACD formation. Okay? Pero nonetheless, sipa yung mga mining stocks. So LC, yung una dito, 12.64. Ayan, makakawala na yung mga nandito. Last time sa kanya, yun, laki ng sipa niya, no? Isang araw lang. Okay, so good. Tapos si BSC, penny stocks na naman yata tayo.
8.11%. Felix Mining, yan, MA 100 na. 7.74%. Converge, yan laki ng volume. So, meron siyang 6.1% naggalaw. Si Atlas Mining, ayan, pataas pa rin. 5.51%. IMI, nabuhay ulit. Ayan, nag-bounce. 4.79%. Si Nickel, gumalaw na rin. Ayan, nag-breakout na rin. So, hopefully recovery. 4.04%. May bumibili kay RCI. Certec, 2.91%. Nag-bounce. OGP, 2.76%. MRC, nabubuhay ulit. Yung mga pennies nga, 2.6%. And lastly, si A-REITs, nakita ulit natin gumalaw, 2.01%. Okay? So sa mga losers, parang tumigil na yata si Meralco, nag-bounce si Meralco ng umaga pero nag-red pa rin yung Kaya lang, hindi na siya bumaba doon sa malaking red candle niya last time. Okay? So sa mga losers, may volume si IEAS, pullback, minus 6.01%. GGS, minus 3.89. Lalim na rin pala ni GGS. And then si JP Cap, minus 2.92%. Maynilad, minus 2. Pababa, kung kailan nag-blue chip Minus 2.59. Si Dito, minus 2.67. And lastly, si China Bank. Tanggal kasi tanggal ba to? Hindi naman, sa big caps, negative 2.48%. Okay? So, yun po yung mga winners sa losers dito sa market. Ang daming blue chip na laglag. Maynila, minus 2%. ICT, minus 1.7%. Si Converge nga lang yung verde dito. BPI, minus 2.57%. Okay? So, matamlay yung galawan ng market. So, dito sa global markets, maganda na naman yung yung galaw ng US. So, plus 0.36 si S&P, Dow Futures plus 0.51, Nasdaq plus 1.11%. Kahapon malakas. So, European stocks, okay yung galaw ngayon. And then, sa Asian markets, majority is malakas. Ito, lakas si Korea. 17.91%. Grabe din yung sipa. Parang penny stocks yan Index yan index. So, may mga sumipa dyan ng 30%. Taiwan, 7.98%. So, lakas. Lakas ang galawan. Okay. So, dito naman sa crypto, mukhang pababa mamaya. Bitcoin, 63.7K. Ethereum, 1.8K. BNB, 591. XRP, 1.07. Sol, 73 pa rin. And then, Dodge, 0.07. Mapula. Okay? So, mapula yung galawan sa cryptocurrencies. Balik tayo dito and quick review ulit dito sa mga trending stocks. Okay, so unahin natin yung pinaka-winner natin, si LC. So meron siyang MOU, yung naging catalyst niya, pero medyo matagal na rin kasing napag-iiwanan si LC. And then sa mga mining stocks, diba, ilang araw na tayo medyo gumagalaw sa mining, tapos humabol lang si LC natin. So nagkaroon siya ng gap up. So ito na lang yung support. And then okay, resistance. Malayo na yung next na resistance. Hopefully makabalik siya dito sa bandang 0.2208. Ayan, malaki-laki din. Kapag natuloy yung breakout natin ulit by next week, total, wala namang ibang magandang stocks kundi dito sa mga mining natin. Okay? So medyo nag-breakout siya o nag-overbought yung RSI. So nasa 74.57 na siya ngayon. So explosive yung galaw. Nag-close siya ng 12.64%, 0.2050 at wala naman net foreign buy to. So mga locals yung pumipitik dito kay Lipanto natin. Okay? So may balita, may catalyst. And then sakto, nasa linya siya ng mga miners which is yung mover na market natin for the week. Okay? Next, BSC. So pintik na rin to. Ayan, nabuhay ulit. O, di ba? Ilang buwan din, May, June, July. 3 months din, na nag-downtrend and then bumabawi na ulit si BSC. So ngayon, breakout. Ang next na resistance,
nakabalik na siya, no, dito sa trading range natin na to. Actually, hanggang dito pa, pero dyan muna sa solid body. So, hopefully makabalik tayo dito sa 0.1362. Ayan. Kung tama yung hinala natin, which is always gano'n naman kapag August, mga penny stocks kasi yung movers ng market natin during this time. So, hopefully, maabutan niya to bago siya magkaroon na pullback ulit. So, nag-close si BSC ng 0.12, up siya ng 8.11%, and then 8.3K net foreign sell. Okay? Mining stocks ulit, PX Mining, Felix. So, nag-up siya ng 7.74. Ayan, breakout na rin siya. Buti pa yung mining, no? Ang bilis ng recovery. So, breakout siya sa MA 100. Ito yung bago nating trading range. So, 10.16. Hindi pa siya overbought. So, pwede pa siguro to. Pwede pang itulak. Si Felix Mining, okay yung RSI above 50. And then, okay din yung MACD formation. So, ganun din sumasabay yung price action. Okay? So, nag-close siya ng 9.05. Up siya ng 7.74%. And then, meron siyang 16.8 million net foreign buy. Okay? So, may tulak. And then, next, si RAC. Yung ba nakita natin na penny stocks kahapon na gumagalaw si Tugs, no? Okay. So, okay yung galaw. Bumabalik. Nag-breakout na pala to dati, no? Hindi lang natin pansin. Okay? So, magre-retest ulit or magta-try mag-breakout by next week sa 7.8 si RAC. Buti pa itong mga to. Uptrend yung galawan, no? Tagal na rin, no? June. Yan. So, ang ganda. Ang galaw, tapos meron siyang dividends. Ayan, maganda pala, oh. Dividends 6.19%. Okay? So, bullish si RAC. Ano ba earnings nito? Malaki din, ha? 1 billion, no? 51%. 29%. Anong date to? First quarter ng 2026. Ba, okay din, ha? Okay? So, congrats kung meron ka. Ilang buwan, ilang araw na rin pala pumipitik tong si RAC. Okay? So, bullish yung RSI above 50. Nag-close 2.71, sumipa ng 7.54%. And then 1 million net foreign buy. Okay? Next, Converge. Mas maganda yata matanggal sa blue chips. Ayan, nagre-recover yung price action. So meron siyang um, resistance na MA 100. Ito maganda pag nag-breakout tayo dyan by next week. Okay? So okay yung RSI, okay yung MACD, okay din yung price action niya. Okay? May volume, oh. So, nag-close siya ng 10.78, up na 6.1%, kailang negative 5.7 million. So, net foreign sell ng konti si Converge. Okay? At least maganda. And then, lastly, si Atlas Mining. Ayan, ito talaga yung kagaya ni ABG. To the moon yung dalawan. So, hindi pa nabibreak yung MA9. Support nandito sa 12.5. Then, saan ulit yung kaliwa natin? Okay. Nandun na siya sa resistance area. So, kung matuloy yung breakout natin by next week, meron na naman tayo dito sa bagong resistance, which is 15.7. And hopefully matuloy yung galaw niya. Para may tinitignan tayo ng magandang galawan sa mga stocks pa rin natin. Tagal din niya dito sa overbought. May volume pa rin, no? Buhay. So, nag-close siya ng 13.4. Okay, yung MACD. 5.51%, and then may tulak, 10.84 million net foreign buy. Okay? So, yun po yung mga galawan natin for today. So, pinaka-winner natin for the week is mining. At saka, hindi natin napansin yung mga high flyers na trending stocks natin, sina Gen, FPH, di ba, LPZ. Hindi natin napansin na gumalaw, and then nag-concentrate sila dito sa mga mining stocks naman. Okay po, so yun lang muna. Enjoy na lang muna natin yung weekends. Bago tayo close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang, or kung gusto mo join ka sa group. Crypto ko to, follow mo na lang. Tapos Facebook account, Facebook page.
Twitter, and Patreon sa mga gusto na guide. Sali lang po sa group natin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.